So hello guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist yung ating realization sa life. Okay. So, kumain kami dito ng mga franks, itong mga burger. Minsan lang to, hindi talaga to araw-arawin. Yung mga ganyan na pagkain. Yung mga process. Sa month, wag araw-arawin or kada linggo. Talagang mataas sa kolesterol yan. Basta sparring lang, konti-konti lang, minsan-minsan lang. So, yung usap tayo ng kanina, di ba? So, kasi kung isipin mo ang buhay, kung i-realize natin yung sinabi natin kanina, i-connect natin. Let's connect the dots. Connect natin yung mga idea, sitwasyon, mga nangyayari. Talagang we are working for the food only. And we are, ano ba gagawin mo sa pera kung anong gagawin mo sa pera kung hindi ka makabili sa pagkain mo, di ba? We are, all our desires put in our mouth, in the belly, sa tiyan. Yan naman napupunta yung lahat ng pagkain natin, yung mga sweldo natin, mga kinitaang pera. Yun lang din na maganda talaga. It's good na meron tayong mga kaalaman, knowledge, wisdom. Kasi yung kaalaman na yun, ang, for example, kaalaman sa kalusugan, hindi magkasakit, kaalaman sa negosyo, kalusugan, kaalaman sa proteksyon, di ba? Sa kaalaman sa ignorance. Yun lang din na marami talaga mga problems na darating talaga sa buhay pag hindi alam ang gagawin sa buhay ng isang tao. So, hindi rin madali pumasok sa relationship, di ba? Hindi rin madali nung may bata ka ngayon. So, hindi naman siya tayo sa reklamador o negative. Titignan mo ang sitwasyon kasi dahil sa mahal daw ang bigas, hindi maka-afford, and ang sahod ang sitwasyon. Talagang yung iba pumupunta talaga sa abroad kasi yun lang makikita mo sa sitwasyon na mahal ang bilihin. So expensive. All prices, all grocery foods are really expensive, the grocery. Then wala kang magagawa din. Magkasakit ka sa kalusugan mo, mas expensive din ang magkasakit. Bawal din magkasakit. Pero paano mo mag-iwasan na bawal magkasakit? Sa TV nga, nandun nga ang Sting, nandun nga ang soft drinks doon sa advertisement. Minsan doon sa yung yung mga advertisement. Paano ba rin magkaiwas sa sakit? Siyempre, mga processed food doon, mga hotdog, nasa advertisement. Paano yun? Wala din. Siguro sa vitamins lang siguro yun. Siguro wala kasi tayong kaalam-alam. Marami din na diabetes sa kanin lang. Sa mga tinapay, sobrang tinapay, di ba? Yun na talaga, moderation lang talaga. Yun lang din na kailangan natin ng kaalaman sa ngayong mga panahon. Because those knowledge are weapons na magagamit natin. Motivation sa buhay. Yun na din, marami din pumapasok doon sa lottery, di ba? So isipin mo, natatrabaho ka ngayon, konti-konti lang kita mo. Konti lang kita mo, magyayamo siya treasure ng iba doon. Punta sa casino pero walang yung mayaman sa casino, yung owner lang. Then yun lang din ang sitwasyon talaga, parang ganun lang. Parang ganun lang ang nangyayari, or the happiness or the situation. Tapos nalulungkot pa doon na nag-iisa sila doon, may pera ka. Nag-ano naman ng basura yung kapitbahay namin. Basura, yung masama talaga yun sa last sa syudad, yung mga sasakyan, yung paghinga mo na nalanghap mo, siyempre masama yung toxin yun. Yung mga nagsusunog ng basura na may plastic, yung may mga ano-anong halo-halong basura, di lang makasegregate. Mga katamaran lang talaga. Kailangan din talaga yung nabubulok at di nabubulok talagang i-segregate para di babaho yung basura ba. Mag-iiw daw yun kasi pagdating ng basura, pag collection ng mga basura, di malinis yung basura mo. Yung mga kanin at saka yung mga plastic, di ihalo. Segregation of garbage. Yung mga karton, iiba to, ihaluan ng mga kanin-kanin, mga pagkain, mga bulok or mga waste food, don't mix with the garbage kasi
Kasi ngayon, tinatapon lang, sinusunog lang nila eh. Masama yun. It's bad for our environment, bad for our neighborhood. Makalanghap na mga usok ba. Yun lang din na marami talaga titignan ngayon. Makakain ka, it's a goal. Then, check mo yung mga kondisyon ng katawan mo, kalusugan. Check mo yung posture mo, mga physical doctor, physical therapist doctor, mga about sa movement ng mga doktor. Check mo rin yung mga physical therapist kasi bagay din sa mga sports. Then, i-check mo ngayon ang mga panahon ngayon. The salary is turned to food. What you gonna do? Ano gagawin mo sa sweldo mo, sa pagkain, sa sweldo mo kung di ka makakain, di ba? It's nothing lang. Yung salary is nothing if you cannot eat with your earnings. Di ba? So, saan pupunta lahat ng trabaho natin, di ba? Sa tiyan, sa bibig, at sa tummy natin. Sa belly, to eat your food and to make you alive. Pero pwede, kung makakain ka ng mga processed food just like this, you alive for a while, but not very long. Ang pakahaba siguro ng buhay, ito yung gulay at prutas talaga. Recommended by the Bible and recommended by the doctors. Iwas sa mga processed food, mga dilata, bisyo, para haba ang buhay ng tao at saka makaipon instead of sugal doon sa mga kasino, minsanan lang sa luto, pupunta doon, punta sa mga droga. Siguro kung magtrabaho sigurong tao, may chance magpo-forex doon, magbi-business, your life will be easy. Pero kung gusto mo maging shortcut doon, maraming taya doon sa loto, sige, casino, lahat ng manok, sigarilyo doon, alak, barkada doon, mga droga doon, siyempre ubos ang pera mo talaga dyan, lalo pa sa casino. Yun, lalo sobrang pasyal-pasyal, sobrang doong arcade games, yung mga nasa Town Sword, sobrang mga sugal doon. Ako, low value naman yung pera nila eh. Pero wag lang sobra, don't too much spend, just spend what you can afford. Kung maubos siguro ang taya mo sa pera sa loto, di wag may ubos din tira mong pera. Yun lang din na ako nagko-collection din tayo. 2017 na 5 piso, mahirap na hanapin yan, at saka yung 10 pesos. Siguro mas maganda na ang gagawin natin is pang long time. Matagal ba na ginawa ko ito ngayon is umaabot sa pang long time generation. Hindi lang you just buy now and few months, few years, tatapon mo na yung gamit or bagay, sayang lang ang perang kinita mo. Nagbabili lang sila ng mga stuff, mga display. Siguro hindi naka-generate ng income ngayon, then kumakain ng araw-araw ng tao. Yes, sabihin natin na malaki, nagtatrabaho ka sa city, malaki ang sahod mo, pero busy ka din, mali ang kinakain mo. Pero pagkasakit mo, yung sahod mo, kahit yung pension mo, kulang pa sa panggamutan sa sakit. Wala silang alam kasi busy sila, magaling sila doon, nagmamadali sila, ang kinakain nila, puro dilata, puro corn beef, beef loaf, hotdog, tawag ito, noodles, minsan balik-balik ang ulam, or minsan tuyo na lang, puro maalat. Wala sila, hindi sila mahilig sa Garden of Eden or mga gulay recommended by doctors or by the Bible. Ngayon, yung mga katalinuhan nila, ladies, Diyos, wala lang din ang sahod nila. So, yun ang malalaman mo ba? Realization ba? Ngayon, pupunta ka doon. Marami nagkakasakit. Pupunta ka doon sa PGH, sa Philippine General Hospital. Ako, noon, siguro mga 20,000 na pasyente nagpapacheck up every day. Puno ng mga pasyente araw-araw, naka-schedule na yan. Tignan mo gaano karaming tao nagkakasakit. Daming hospital, libre yung mga OPD nila o mga charity hospital. Dami. Dito nga sa Lasal, medical hospital na Lasal. Dami rin papacheck up. Yun lang din na, napaka sad reality. Yes, kumita ka ng pera, matalino ka nga, mayaman nga, pero pag magkasakit ka, wala na lahat yan. Yung gaano kahirap, yung iba na natuluan lang daw sa ulan, ang mata, wala na, nabulag na. May iba lang na konting sugat lang sa paa, napunta sa naputulan ng paa, yun. May iba na diabetes. Iba-ibang problema sa tao ngayon. Yun lang din na, kaya sa sobrang kadali ng busy doon. Then,
wala eh. Wala lang din ang ending lahat. Mamatay ang tao after 5 years, tatanggalin ang buto. Kasi magre-renta lang daw yun sa sementeryo eh. Yung si guard namin dito na ito eh, meron daw ng chicks daw. Yun lang din na, ewan ko lang. Yun lang talaga, pag mamatay ang tao, mabisto talaga lahat ng sikreto. Pero sa sikreto ko lang talaga, luto lang talaga sikreto ko. Mangangarap lang talaga ako. Hindi ko naman iubos yung pera ko. May nabibili naman ako sa pera ko. Wala naman tayong chicks dyan eh. Mag-secret tayo ng mga babae dyan, mga bata. Bakit ako magsisikret dyan ah? Alam ko naman ang sitwasyon, di ba? I-analyze mo yung sitwasyon ba? Alam ko naman, naintindihan ko yung sitwasyon, bakit ba ako magawa ng kalukuhan, magawa ng kasamaan? Di, wala namang mapapala diyan. Ako naman mapapala sa ginagawa ko eh. Kung magloko ako, magawa ako ng kalukuhan, magbibisyo-bisyo ako doon, magdodroga ako doon. Sino na mapapahamak? Di, ako lang. Wala naman akong masisisi yung ibang tao dahil sa stress ako. Kailangan na pupunta ka doon na depress ka. Yung depression ko dati, binili ko sa libro. Then, nagbabasa ako doon para malaman ko katotohanan ng tamang pag-iisip. Kasi life is life of challenges. Kung hindi natin naintindihan itong buhay na ito, talagang malulungkot ka talaga. Lalo ito mga 3D swertres, mga loto nga. Maraming challenge dyan. Maraming pumapasok sa loto talaga ngayon. Believe me or not. Ngayon, may issue pa daw na may dayaan daw. Siyempre, pinambistigan ni Senator Rapi Tulfo sa Senado. Sana totoo sana sila. Yung PCSO na yan. Yun lang din na di ko masasabi na talaga mga tao ngayon, talaga marami nang ginagawa. Ano na lang ang ginagawa para makakain araw-araw. To eat a food, to put yan, hindi pa siya healthy ha. Yung mga process lang ng mga food na makain ng hotdog araw-araw, mga noodles, mga sardinas, mga dilata araw-araw, nalulungkot na sila. Pag magugulay na sila, doon na pag wala ng pera. Baliktad, di ba? Mas maganda na may pera ka gulay. O yon, mga dahon, mga kalabasa. Depende sa right food combination. Huwag din magsusoft drink sa araw-araw kasi malulungkot. Kasi nasanay na kasi yung tao sa city lifestyle ba? Yung city lifestyle ng mga lifestyle. Nagsusoft drink sa araw-araw, puro gatas na Birch Tree araw-araw. O mga Bear Brand. Hindi siya maganda araw-arawin. Lalo na kami, ang lahi namin may mga sis na umiinom ng araw-araw. Siguro, minsan-minsan lang. Huwag araw-arawin. Kahit Yakult, everything too much is not good. Kahit yung mga birthday foods, huwag maging matakaw. At least, marami din makakain din. Kasi yung iba, pag makakain ng birthday, lumpia, dami din kinakain, plato-plato din. Hindi maganda yan. Kung pupunta kayo sa mga dietitian, sa mga doktor, hindi rin maganda. Yun lang din na wala kasing nakarealize. Yung pera nilang pinagtatrabahuhan nila pag magkasakit, kulang-kulang yan sa totoo. Madali lang magkasakit ngayon. Hirap kumita. Ngayon, ang masama dyan tayo. Alam mo na, ang business niya sa mga gamot, business na nila yun. Ang ang business natin is learn the prevention ng ating business. Diba? Wag mo na hintayin na malala ang sitwasyon, pupunta ka pa sa doktor, doon ka pa maghilak-iyak-iyak, na hindi naman mamamagic yan sa doktor ang mga sakit natin. At least may mga kalaman tayo na gulay talaga, iwas sa mga bisyo, uminom ng tubig na tamang isang baso tubig kada oras, mag-inhale exhale, maghinga ng mga hindi sunog na basura, mag-exercise din, di ba? Matulog ng maaga. 'Yun ang mga best doctor, mga sunlight, mga nutrition, tamang gulay, di ba? Mga salad ko na noon, mga kahit kamatis, okay nga. Pero hugasin mo siya, ihababad mo ng asin na tubig. Yung soak ba? Soak. Ibabad mo na may tubig na may asin. Lilinisan siya, sasabunan yung pipino, yung kamatis, at saka carrots. Hugasan mo. Kasi may mga pesticide na kasi ngayon, pahit mga gulay. Yun lang din na, sinasalad ko yan, mga kalamansi, yung na mga Garden of Eden, mga saging, na hinog na hilaw, yung raw na ripe. Yan ang mga magandang i-practice, di ba? Mga iba-ibang klaseng prutas per day. Kung kanina umaga naggulay ako, so tanghali nagprutas ako. Pero una ko kinakain yun. Yun lang din na
it's a lifestyle. It's a practice. Hindi yan na namamagic mo ang sakit na parang band-aid lang, di ba? Parang aspilit lang. Na isang inom ng gamot, wala nang sakit lahat. Di naman mamamagic yan. Wala kasi silang alam. They are too busy. Kung may free time na naman, puro Netflix lang doon, puro pelikula lang, puro lang doon palabas, o sobrang chismisan. Ewan ko lang kung bakit eh. Sobrang mga Starbucks doon, sobrang kape, wag sobra. Kasi kung ganun ang lifestyle sa tao kasi, mga ano na commercial products na lang commercial food na lang inhabol nila paminsan-minsan. Pero ang about sa mga sabi ng doktor, sa commercial lang yun, sa advertise. Pero ang sabi ng doktor, gulay, prutas, yun ang advertise nila. Oo, hindi yung puro dilatas, sobrang tinapay, yung mga saging, kamote, yun ang mga healthy, yung mga litos, yung mga tsaa. May natural na sugar, yung tawag stevia. Maganda yun. Sa sobrang brown sugar. Minsan-minsan lang. Yun lang, kung gusto ng healthy lifestyle, stevia. Kung wag din sobra-sobra, basta moderation lang lahat. Kahit natural na mga food, wag din isobra sa mga dietitian. Lalo na pang processed food pang kinakain natin, hindi araw-arawin mo pa, din dinadami mo gagain, puro karne. Siyempre, expect ka ng malaking sakit. In the coming times, prevention is better than a cure. Huwag mo na hintayin na malala ang sakit, doon ka pa magsisigilyo araw-araw, kahit isa-isa, delikado nga. Yun lang din na, what should I be proud of? Ang lalaman ko si God Yahweh, totoong pangalan ng Diyos. Diba? God Yahweh, diba? At saka may mga Bible, mga libro, alaman, nag-research din sa lottery, kung mag-iipon din ng pera, mag-coin collection, maraming gagawin ng buhay. May minsan kung may pera ang tao ngayon, magbi-business, magpo-forex, magpi-bitcoin, ano na lang gagawin just to eat a food, just to buy there, kasi mahal ang bilihin. So may manipulation na nangyayari. So kung hindi tayo magtanim-tanim, kung hindi magninegosyo, sayang lang yung milyones mo. Kung ang tao ngayon pag may blessing, example, bili na bili doon, pasyal na pasyal lang, gala-gala doon, bili-bili ng mga gamit. What if yung pera nila ibili ng lupa, magtanim-tanim doon, ibebenta doon sa merkado, o maggawa ng tindahan, galing farm to gawa ng lupa, motor, maggawa ng tindahan doon, ibebenta doon sa tindahan. So siyempre, gawa ka ng kunting kalendarya, siyempre save ka na ng ulam, plus save ka na ng makapakita ka pa, di ba? Hindi ka na deficit, o makabayad ka sa kuryente, tubig kung may water station ka, or solar panel, o save na, di ba? So ibebenta mo yung mga tanim doon sa farm o sa market, do may kita ng tao, di ba? O kaysa wala lang, nakatunga nga lang, puro doon pasyal-pasyal doon sa ibang bansa, wala nga silang negosyo din, hindi nakaipon. Nag-abot ng panahon, yung mga artista na yan, yung mga nasa TV, kung hindi yan maingat sa gastos, hindi yan nag-iipon o nagpaplano sa buhay, na maubos lang yung perang wala. Hindi naman 4 season na lahat makikita ka sa, kahit si Bea Alonzo nga yung artistang magandang babae sa Pilipinas, meron nga siyang 10 hectares na manggahan Alam niya kasi, tinitignan niya investment, kasi alam niya, ang pag-aartista at yung may pera ka lagi, hindi yan pamatagalan. Pero kung bibili ka ng lupa at itanim mo yun, alam mo namang kakain ng lahat ng tao, di ba? So, may kita siya, may business, di ba? Yun lang din ang mga tao ngayon, puro busy na sa career or trabaho na lang doon. Hindi siya masama, pero ang main point, makakain tayo araw-araw. Yun lang man talaga Bakit ka nag-aaral at tatrabaho? Para makapera, para makabili ng pagkain. Yun naman talaga ang key point Yun naman talaga ang pinuntahan natin, makabayad ng bayarin. Pero naghirap lang tayo kasi yung kita natin mula sa trabaho, hindi sapat sa lahat ng gusto mo. Hindi mo lahat mabibili kasi mahal lahat ang bilihin. Hindi mo mahabol ang gusto mo. Yung year 2000, kung may anak siguro ka noon, kahit tagahatid ka lang ng mga soft drinks, yung mga nasa tindahan, 150 ang araw, survive ka na noon kasi mura ang bilihin sa isang araw. Pero ngayon, 150, 200, yan ang mga bilihin ngayon. Isang sahod mo, pangbili lang ng isang talong. Kalukuhan yun, 1 kilo ng talong, 1 kilong carrots. Wala. Hindi pa kakain ka ng bigas. So, isipin mo,
Kung may anak ka doon, mga baon doon, mga iba nagsusugal pa, may bisyo pa, siyempre ang sahod nila hindi kasya. 'Di ba? Tignan mo yung logic ba? Nasumahod ka nga pero mali-mali ang ginagawa, di wala din. Ngayon lang din na unwise ba, mali ang paggawa din. Hindi na pupunta doon sa casino, nagsi-chicks doon, nagdodroga. Paano gaganda ang buhay? Wala. Then pag tatatanda, wala naman talaga magsisave sa atin. Yun lang si Gadyawe at yung kaalaman natin sa medical, sa doctors, yun lang magsisave natin. Why we abuse everything? Kain na lahat ng maraming kanin, ulam, birthday food. Siyempre, kahit sobrang tuyo, sobrahin mo lahat. Talagang lahat ng sakit. Sobrang karne, doon. Yun lang din na, marunong makontento ba, kalmado. Ang iniisip, business, yung farming, agribusiness ba. At least na may lupa ka na pag-aabalahan, may motor doon na pag-i-deliver mo, may sasakyan or tindahan doon na makaluto ng konting karinderya, water station or solar panel, di survive na. 'Di ba? Magplano lang kung paano tatanimin at paano mag-harvest, makakain araw-araw. Siyempre, makakain ka pa, makabenta ka pa, 'di ba? Then makaipon ka na pera, pero don't expect na malaking kapital mo, hindi malakihan ang income. Tiyaga yan, pasensya. Yun lang din na mahirap ang pagkain. Yun, kasi ngayon, puro na dilata, mababa ang sahod sa trabaho mo, wala talagang yung mayaman sa trabaho. Yun lang din ang sad reality, nakakalungkot. Hindi naman natin dinidiscourage ang school at trabaho. Importante lang dito is just the beginning. Ang kawawa lang, kung sabay ka lang sa uso, kung hindi mo ginamit yung utak natin for imagination, to understand everything, kung hindi natin to intindihin ang lahat ng nangyayari sa sitwasyon ngayon, masusunod ka lang sa artista doon, napaasawa ng maaga, napunta sa maling lalaki, di ka alagaan doon, magbibisyo doon, nagdodroga, chicks doon, barkada doon. Alam mo naman, makikita mo sa cycle, di nagsisimba, kita mo naman, gagalawin ka pa. Paano ka maka-expect? Di pa kasal, gagalawin ka na kasi jowa daw kayo. Dapat mag-sex na. Kasi jowa kita na ibang taong ganun, walang awa ba or walang compassion. Yun lang din na tayo naawa ako sa ganun. Hindi ako gusto ganun ng buhay ko. Hindi ko rin gusto na makisama ako ng ganun ng mga tao. Choosy talaga ako. Choosy for the right person. Hindi ako nga pili lang kung mali ang napili mo. Sayang na lang. Sayang buhay mo. Wag na lang pumili ng maling tao, mali lang naman ginagawa, di ba? Mag-expect ka ng happy life. Yun lang din na choose wisely. Yun lang masasabi talaga natin. Piliin natin ang tama natin. Ang buhay natin parang painting. Bawat galaw natin para yung ginuguhit sa canvas, yung plain na painting. Every action natin, yun ang nagpuporma sa buhay natin sa future. Whatever we doing every day. Siguro alam ko naman na luturoy talaga na formula, hindi talaga madali yan. It takes sacrifice talaga. Sana, so, kung gusto niyo itong video nito, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you. Ito lang muna ang video natin sa realization sa life. Thank you po.